Araw po muli tayo po ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa financial management, financial education. So, ang topic natin ngayon, gaya ng sinabi ko nung last time, sinare ko last time, yung regarding sa loan moratorium na patuloy pa rin na nire-request ng mga, lalong-lalo na yung mga retired personnel, ng mga organisasyon na sumusuporta sa mga retired personnel para daw mabigyan ng leeway yung ating mga retired personnel na makapagpahinga, makapag to gather things out ngayon, lalo sa time ngayon na mahal na lahat. So, ito yung aking follow-up sharing, Hindi po solusyon ang loan moratorium. Kung mapagbigyan man tayo sa loan moratorium, let's say 2 months na hindi tayo madididakan ng ating mga utang, hindi po ito solusyon sa ating mga problemang pinansyal. This is temporary relief, or just a first aid, kumbaga. Hindi masusolusyonan yung ating problem, pagkakautang sa pamamagitan lang ng 2 buwan, 3 buwan na hindi tayo madididakan. In fact, nagiging problema pa kasi may extend yung ating pagbabayad ng ating mga utang. At other loan institution will just add up yung ating mga interest dahil sa di nadidakan, dadagdag nila ito sa interest ng ating pagkakautang. So, yun naman ang principle ng business of, of lending and mga loan institutions, Doon naman sila kumikita sa mga interest ng ating pagkakautang. So, ano ang aking suggestion, Ako suggestion is we should review our finances. Ito yung minsan this sharing is also included dito yung mga active, Lalong-lalo na yung mga active pa, yung mga active pa sa serbisyo. Ito yung aking parating na-advocate, Huwag natin sanayin yung ating sarili na parang nabubuhay lang tayo dahil sa mga utang, we keep ourselves in the service kahit na nasa 20, 25 years, 30 years na in the service dahil sa lubog na lubog tayo sa utang. Pag nasanay kasi tayo dyan, pagdating ng panahon, pag tayo retired na, we will just go back to the cycle of, pagkabuhay na nabubuhay lang sa utang, Nabubuhay lang tayo, karoon na tayo ng pera para pang tuition or pambili ng something na medyo malaki pag tayo nakakautang. So ito yung kasanayan ng mga nasa active pa na dala-dala natin sa ating pagka-retiro. But the problem is, pag tayo retired na, limited na yung ating choices, yung ating potential to land into a work, magkakaroon ng trabaho ay medyo mababa na because we're retired. Of course, andun pa rin yung potential natin, lalo if you are specialized sa mga bagay na kinakailangan pa rin sa civilian sector, So most probably karamihan sa atin ay we just land on security related job, so yun naman ang napupuntahan ng karamihan sa atin. Of course, sa Air Force mayroong mga aircraft maintenance at ibang mga technically in demand na mga trabaho, which is very very helpful, pag tayo ay nag-retire na at gusto pa natin kumita pa. Pero pag hindi natin na i-manage yung ating mga finances, during our active years, darating ang panahon, darating tayo sa punto na ganito, may share ko lang because at some point during pandemic ay karoon rin ng moratorium, 2 months yata yun. So, did it help sa mga majority ng mga Pilipino na binigyan ng moratorium, pati mga utang sa mga monthly amortization sa mga sasakyan. Lahat yun ay in-implement because it was government instruction. Pero ano nangyari? Wala rin naman, nadagdagan lang yung mga interest. Na-delay lang ng 2 months yung pagbabayad. Sa akin that time, last 2 months ko na sana sa aking last na loan, last na loan that time, 2022. Na-delay pa ng another 2 months. So it was
a lesson learned, no? Hindi naman solusyon yung loan moratorium, ano? Pasintabi sa mga kasamahan natin. Yung mga kasamahan natin, kapwa ko mga retired na uniform personnel, or also begging, ano? Mamakaawa, iba yung ngyak-ngyak pa para mapagbigyan itong loan moratorium. Hindi po solusyon yung loan moratorium. Ayusin natin yung ating finances. We should be wise, no? Pag tayo yung mga anak pa na nasa active service, we should share the lesson of no na hindi mapaglubog sa utang, no? Huwag masanay masyado sa utang, no? Gamitin lang natin ang utang pagka ito ay magpapadagdag o mapagpapalago ng ating na-establish na business. That would be sinasabi nilang good debt, no? Pero pagka loan para sa consumption, no? Loan lang para makabili ng something na para lang just to show off, it will be a burden later on. At sabi ko nga, pag nakasanayan natin, habang tayo active pa, habang tayo kumikita pa ng malaki, pagdating ng panahon na pag-retire na tayo, gagawin at gagawin pa rin natin. And it will be very disadvantageous sa ating mga buhay pinansyal kasi less na yung potential natin, less na yung ating kakayahan para magtrabaho, lalo if you're on our senior age, no? So sana po nabibigyan ko ng kuting paalala, no? Specifically paalala sa mga active pa, no? Even ng mga kapwa ko OFWs, no? Habang tayo active pa, habang tayo kumikita ng malaki, no? Kung may ibang kumikita ng malaki, we should save for our future, no? Huwag tayong masanay sa pangungutang, huwag tayong masanay sa buhay na marangya, ano? Kinabukasan o 5 years or 10 years from now ay walang-wala tayo, no? Hindi tayo tumatabi, hindi tayo nag-iipon, no? Hindi tayo nag-invest. Kasi we feel na matagal pa naman yung retirement years, no? So nakikita natin yan sa mga kapwa natin na mga retired, na sa uniform personnel who are so desperate, no? Konting feel that loan moratorium will be a relief, no? A relief para sa kanilang kagipitan, no? So sana po maging lesson learned, no, sa atin lahat na bago tayo dumating do sa point na tayo ay desperado na, no, dahil tayo sa lubog na lubog sa utang, we should fix our finances. And ito naman ay isang bagay na pinaghahandaan, no? That's why we advocate yung financial education, ang financial management, para maging wais tayo, ano? At ito'y dapat inuumpisahan, no? Education without action is just, simple entertainment. Yung sinasabi nga nila. Gusto nating maayos yung ating buhay pinansyal, umpisahan natin simpleng pag-iipon at simpleng pagtitigil sa ating mga mag-loan. Huwag tayo mag-reloan. Kasi yun tayo nasasanay na maging dependent sa pangungutang, ano? Ang simple suggestion ko, kung meron kayong patapos na loan, may patapos kayo na loan, should convert it into automatic deduction, no? Diretso nyo na sa share capital or capital contributions niyo pag yung slide na kinabibilangan niya is still accepting yung mga automatic deductions. This will be our seed, no? Ito yung magiging buto, magiging punla para tayo makawala sa buhay na magipit at buhay na puno sa utang. Sana po ay na-share akong lesson para sa inyo, no? Lalo na sa mga kasamahan natin dyan, kaway-kaway sa mga retired uniform personnel, no? So sana po ay may tutunan kayo at sana po ay apply natin sa ating buhay pinansyal. Maraming salamat po.